Okay, so gaya ng sabi ko sa inyo noon, pwede itong isang goma lang o dalawang goma. At pwede rin itong palitan kaagad ng ibang goma kung gusto ninyo. Okay, so pwede nating dagdagan ito ng goma kung gusto natin. This time, ang idadagdag ko sa kanya ay ito. Ito ganitong klaseng goma, mas matigas ito. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, madali siyang magdagdag ng goma at madaling magtanggal. Okay, this time, dalawang goma na ang gagamitin natin. Tingnan natin ang kanyang performance. Ganun din ang procedure ng pagkakasahan. Okay, so dalawang goma na ang gagamitin natin ngayon. Kakasara natin. Yan. Napakalambot ng trigger mechanism na ito. Ito ay Neptunic type. Kahit pamalakas ang ating mga goma rito. Pero sa counting kalabit lang, talsik ang ating goma. Tignan natin kung makakatama pa tayo. By the way, ngayon pa lang ako magpa-practice nito kaya hindi ko alam kung tatama o hindi. So, tingnan natin. Sapul pa rin. Kaya lang, mas malalim ang kanyang tama. Yan. Bulsay na bulsay sa gitna. Ayan o. Kaya lang, mas malalim ang tama niya ngayon. Saka mahirap bunutin. Halos tumagos doon. Nakikita nyo sa gitna. Ayan, tagos. Ayan, ayan. Tagos sa pinakagitna yung ating bala. Kaya sentro ang problem. Mahirap tanggalin. Ayan. Okay, so yun ang ganyan tama. Gitna-gitna rin. Okay, i-recommend ko na kung magpa-practice kayo yung materialis na hindi makakasira sa ating bala. So, ito ay isa sa i-recommend ko. Magpit-pit kayo ng papel. Magbutay kayo ng papel tapos gawin yung white chatol. Yun ang gamitin nyo pang target shooting. Magandang epekto. Hindi masyadong maingay, hindi masisira ang ating pinaka-bala. So, isang trial pa ulit. Tingnan natin, baka chamba lang yung una. Okay, dandahanin natin yung pagkakasa ng bala. So, nakaganyan muna ang ating tali, naka-release. Tapos, ilalagay natin yung ating bala rito. Ilulusot natin sa ilalim ng ating goma. Yan, ganyan ang itsura niya. Yung bala natin nasa ilalim ng goma. Yung dalawa. Tapos, ikakasa na natin sa ating trigger mechanism. Pag lumagitik, okay na yun. Hindi na mabubunot yun. Ayan, nakaganyan na siya. Tutulak na natin. Tingnan natin kung maglalagitik. Ayan. Nakita nyo, gumalaw din ang ating pinaka-trigger mismo. Ibig sabihin, nag-lock na yan. Nag-function na maigi ang ating trigger mechanism. Then, isi-secure na natin yung ating pinaka-bala. So, tignan nyo ang position ng kamay ko. Ayan. Tapos iikot lang natin yung ating pinakagoma. Kahit na ilang rolyo, bahala na kayo. Walang
problema kahit pa gaano kahaba yan. Depende sa haba ang gusto nyo, gaano karaming rolyo gagamitin nyo. Tapos lagyan nyo lang ng bungee sa pinakahuling sa pinakahuli para hindi masyadong para mahigpit. Yan, nilagyan ko ng bungee. O spring, pwede na rin spring. Then ikakasa na natin. So ayan ang kanyang setup. Yan. Pwedeng palitan ng goma na to. Pwedeng mas makapal, pwedeng manipis, nasa sa inyo yan. Pwedeng tatluhan, walang problema. Okay, so ikasa na natin. Etong pula medyo mahirap kasi matigas talaga ito. Itong rubber na ito, solid talaga ito. Ito ay 10 mm outside diameter, then 2 mm ang inside diameter, kaya masyadong makapal. Okay, testing ulit natin kung tatama tayo ron. Baka tsamba lang yung kanina. Okay, sapul pa rin yung ating target. Tagusan sa ako, no? Pero ito napakatigas. Isa pa. Isang tira pa. Okay, ready to fire na ulit ito. Kakasalan natin. Okay, isang tira na lang. Sa ibabaw lang mo. Pero gitna pa rin. Okay, isa pa. Yun, sapul ulit. Sentro ulit ang tama. Ayan o. Okay, so ito ngayon ang performance ng aking 50 cm na spear gun. Pwedeng isang goma, pwedeng dalawa. Kaya nasabi ko kung gusto ninyong dalawang goma, pwede ring isahan lang. Sa pagpapalit ng goma, hatakin nyo lang yan. Yan. Safe na.
Pwede na uli kayo mag isang bala, isang goma lang, or kung gusto nyo dagdagan, nasa sa inyo yan. Okay, so napakalambot ng aking trigger mechanism. Then napakadaling i-set up. Ang taling nilagay ko ay 3 meters lang ang haba. Nasa sa inyo kung gaano haba ang tali na ilalagay nyo rito. Wala namang problema. Then napakadaling ikasa. Then napakalambot niyang kalabitin. Okay, so ito ngayon yung aking 50 cm na spear gun. Okay, so ito ay Neptunic type. Ibang klase ang trigger mechanism nito. So ganun din ito, napakalambot din niyang gamitin. Ideal ito sa mga ilog-ilog o kaya sa mga sapa-sapa. Gaya ng sabi ko, pagka namamana naman bihira naman tayong tumira ng masyadong malayo sa ating target. Bihirang-bihira yung natira ng mga 10 meters o 10 feet. Kasi pag gano'n, na sobrang labo na yun. Hindi mo naman masyado makikita ang isda doon. Kaya yung mga maninisid dyan, alam nyo naman yun. Pagka kayo titira, halos wala na nga isang dipa Halos nga, 2 dangkal lang distansya. O kaya 1 dangkal na lang bago kayo tumira. Bago nyo bitawan yung isang bala ninyo. Okay, so parang ganyan lang kalapit pagka kayo mamamana. Saka lang kayo bibitaw. Nakita nyo? So, huli agad yung isa nating kwan. Walang kakawala-kawala yung ating bibirahin dyan pagka ganyan lang kalapit. Pero kung bibira kayo na mas malayo, pwede rin. Okay, so design din ito na pang piksay. Ibig ko sabihin, pwedeng pang ibabaw ng tubig din ito. Meron din akong bala rito na pwedeng pang piksay. So, for the meantime, pang sisidla muna yung ginawa ko, kaya pang ibabaw na portion sa mga ilog o kaya sa mga sapa-sapa. So ito ang kanyang nomenclature. Then yan ang kanyang performance. Okay, so nakita naman natin na madali lang siyang ikasa. Ayan. Pagka tumunog na, ibig sabihin kasado na yan. Hindi na matatanggal yan, maski bitawan natin ito. Ayan wala na yan, hindi na makakalas yan. Ayan. Okay, so para maging secure, itong tali ang pinaka-solusyon natin. Para hindi gumalaw yung unahang portion ng ating bala. Ang tali, walang problema, maski isang ikot lang okay lang basta't maging lang siya, maging stable lang, mayroon lang siyang holder dito sa ibabaw sa portion na to. Pwedeng ganyan lang kahaba. Ayan. Isang ikot lang para hindi lang gumalaw yung pinakadulong parte. Ngayon kung mahaba naman ang bibirahin ninyo o malayo ang titirahin ninyo, pwede nyo habaan ng tali, walang problema. Kahit pa maski 10 meters, kayang-kaya na ito yan. Then, ayan ang kalalabasan niya. Ito ang final setup. Okay, so yan ang final setup ng aking spear gun. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may natutunan kayo. Until then.